Hindi maikakailang maraming Pinoy ang nahuhumaling sa tugtuging Korean pop o K-pop. Pero ang labis na pagtangkilik sa musikang dayuhan, lalo raw nagpapabagsak sa industriya ng original Pinoy music. Balitang hatid ni Rida Reyes. What do you have right now? Aminadong humaling sa Korean pop music o K-pop ang 26 anyos na si Richard. Sala pa lang ng kanilang bahay, abay kitang-kita na ang ebidensya. Tadtad ng imahe ng iba't ibang K-pop girl group na kanya raw kinahuhumalingan. So may mga pictures, may scrapbooks, calendars, photobooks po, magazines. Tapos ito, ano to? Ito po, energy drink po siya. Kasi po yung yung mukha nila nandito. Kaya ang pagbisita raw sa bansa kamakailan nang di lang isa kundi 6 na K-pop groups para sa isang concert, di niya pinalagpas. Umabsent na nga sa trabaho, gumastos pa ng 11,000 pesos para sa VIP ticket, makalapit lang sa mga idolo. Nung paglabas nila nung stage, as in, sobrang tumigil yung pagtibok ng puso ko. And then, simple rin dapat yung choreography niya, hindi ganun kahirap. Gayahin, no? And plus yung lyrics. Plus yung lyrics, mas madaling tandaan, tapos paulit-ulit siya. Kailanman, di raw ikinahiya ni Richard ang pagiging K-pop fanboy niya. Then we show support, not only by showing them na yung pagtili, also we do buy their albums, we listen to their songs, we vote for them. Talagang nire-research nila? Talagang nire-research po namin kung saan sila lalabas. Si Richard, isa lang sa paraming bilang ng mga Pinoy fanboys ng K-pop music. Mga panatikong ilang oras naghintay sa airport para makalapit lang at makapagpaalam sa kanilang mga idolo. So baby, bye, 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 I see you girl. Dumating dito nakita lang namin yung artist. Buo na yung namin doon, yung pagiging fan namin doon. Kasi hindi naman araw-araw mo makikita yung bias mo na artist, di ba? Kahit ilang oras kayo naghintay? Oo, ilang oras mo. Naniniwalang OPM artist na si Jim Paredes, ang kasikatan ng K-pop music di lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ay dahil na rin sa matyagang pagsusulong nito ng kanilang sariling musika. They have 5-year, 10-year contracts. Talagang, they're very polished, they're taught everything, no? At saka, syempre, ang ginagawa nila, magkasabot ang record company, ang radio, TV, media, government, everything in promoting ng pati tourism nila kasama doon. Pero ang lumalaking fan base ng K-pop music sa ating bansa, nagpapakita raw ng kung paano mas lalong nahatak pababa ang industriya ng original Pinoy music o OPM. Sa kabila raw kasi ng mahusay na talento ng ating mga local artists, nauwi raw sa pagkalugi ang ilang record companies dahil sa kabiguang maipromote ito sa local market. Pero di pa naman daw huli ang lahat para sa OPM. Kung mayroon man daw leksyong maaring makuha mula sa Korean pop music, ito raw ang pagkakaroon ng kumpiyansang tangkilikin ang sariling produkto bago ito ipagbalaki sa buong mundo. Korean singing Korean, Chinese singing Chinese. Tayo lang hindi ganun. Globalized Filipino who speaks Filipino to the world. Remember, our most successful recording ever was Anak. It was in Tagalog. Translate sa maraming languages, ang nabili pa rin yung Tagalog. Rida Reyes, GMA News.